The roadside appointment. Naranasan mo na ba ang araw na hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari? Si Felipe ay isang tagasunod na Jesus. At abala siya sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang sa isang araw, isang anghel ang nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang utos. Pumunta ka sa timog sa daang patungo sa ilang. Walang ibinigay na mapa o buong plano kay Felipe. Wala ring ibinigay sa kanyang kompletong detalye. Basta sumunod siya. At nagsimula siyang maglakad sa payapang landas kung saan halos walang taong naglalakbay. Tila hindi ito isang paglalakbay para sa gawaing pangmisyon. Ito ay parang isang ordinaryong araw lamang. Ngunit may inihahandang natatangi ang Diyos. Sa paglalakad ni Felipe, mayroon siyang narinig na hindi pangkaraniwan. Sa kanyang unahan, natanaw niya ang isang karwahe, lula ng isang mahalagang opisyal mula sa Ethiopia. At ang lalaki ay malakas na nagbabasa mula sa kasulatan. Ang lalaki ay naghahanap ng katotohanan. Ngunit hindi niya nauunawaan ang kanyang binabasa. Pagkatapos ay bumulong ang Espiritu Santo kay Felipe. Lumapit ka sa karawahing iyan at manatili ka sa tabi nito. Kagyat na tumakbo si Felipe upang sumabay sa karawahe at nagtanong siya, nauunawaan mo ba ang iyong binabasa? Sumagot ang opisyal, paano ko ito mauunawaan maliban na may magpaliwanag sa akin? At inanyayahan niya si Felipe na maupong kasama niya. Tiningnan ni Felipe ang bahagi ng kasulatan na binabasa ng lalaki. Ito ay nagpapahayag tungkol sa isang taong nagbata ng hirap. Ginamit ni Felipe ang salita ng Diyos upang ituro ang katotohanan. Mula sa bahaging iyon ng kasulatan, ipinahayag sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Kung paanong dumating si Jesus, namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang makamit natin ating kapatawaran at upang tayo ay maging pag-aari ng Diyos. Mataimtim na nakinig ang pinunong taga-Ethiopia. Nang mga sandaling iyon, ang mga salitang kanyang binabasa ay nagsimula ng magkaroon ng kahulugan. Ito ay hindi isang aksidente lamang. Ginagabay ng Diyos silang dalawa ng mga sandaling iyon. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang lugar na may tubig. Tingnan mo, sabi ng opisyal. Merong tubig dito. Ano pa ang hadlang upang hindi ako mabautismuhan? Sumampalataya siya kay Jesus at ninanais niyang makasunod sa kanya. Kaya't itinigil niya ang karwahe at silang dalawa ay lumusong sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. At nang sila ay umahon sa tubig, ang opisyal ay nagpatuloy sa kanyang lakad ng may kagalakan, sapagkat natagpuan na niya ang tagapagligtas sa kanyang hinahanap. At si Felipe ay sinugo ng Diyos patungo sa susunod na dako.